Magandang hapon guys, nagbabalik na naman ang inyong pobreng nurse. Andito pala ako ngayon sa kwarto kasi wala akong pasok. Kasi naka-hospitalization leave ako. Kasi naipit ng pinto ang aking ah, daliri sa kaliwang kamay. Ito, kung makikita nyo may hematoma pa siya or namaong dugo. Akala ko nung una, ganyan lang siya. Ang sakit kasi. Tapos, nung pina-x-ray, may nakitang fracture. Tough fracture yung tawag nila sa may dulo. Kung, wait lang, pakita ko sa inyo yung, may picture ba ako? Ooh. Saan na yung x-ray? Yan. Ay, saan na ba? Ayan. Ayan o. Ay, hindi pala kita. Yung sa may dulo, yung may parang nadurog. Ayan. Ayan. Masakit siya. Kasi nasa dulo, ang hirap gumalaw kahit. Kaso wala naman ako magawa. Ayun. So, ang kasi, ang nangyayari kasi, dito, kumuha ko ng gamot sa medication room. Tapos, isasara ko na yung pinto. Kasi siya, maluwag na yung handle. Pero na-report naman na siya. So, yung, bukod sa maluwag yung handle, yung roller niya kasi sa taas, parang, ano ba yung term? Parang kulang sa baga sa langis para dumulas. So, medyo kailangan mo ng pwersa pag bubuksan tsaka isasara siya. So, nung isasara ko na, so dahan-dahan ako. So, kailangan ko ng pwersa, 'di ba? Kasi alam kong maluwag nga yung So, nung pagganong ko, natanggal yung handle. Tapos nung pagkatanggal ng handle, di syempre nawalan ako ng control, nabitawan ko na, nawala. Humampas ngayon yung mabilis yung pinto. Tapos syempre mabigat yun. So yun, tas hindi ako makasigaw kasi nasa nasa clinical area kasi pag sumigaw ako baka magulat yung mga pasyente. So wala, tahimik lang. Parang ganun lang, tapos ang sakit. Tapos paglingon ko, nakatingin pala yung isang doktor sa akin na taga Nepal. Sabi niya, "Are you okay?" And then I said, "Yeah." Tapos pinakita ko doon sa in charge namin. Tapos sabi ko, naipit ako ng pinto, ganito ganyan. Tapos sakto naman, naka-break yung kasama ko doon sa cubicle ko. So hindi ako makakaalis. So wala. Nagtrabaho pa din ako. Hindi ako makabukas ng ampule kasi hindi ko mahawakan yung ampule. Tapos ang hirap magbigay ng gamot. Tapos sabi ko, sige, tiisin ko na lang muna. Tapos yung na-appreciate ko naman yung doktor, kumuha siya ng, kasi wala siyang makitang yellow. Kumuha na lang siya ng tubig na malamig, tapos nilubog ko na lang yung daliri ko. Tapos akala namin, tutusukin siya ng needle para maalis yung pamumuong dugo. Sabi naman niya, since maliit lang na portion yung hindi naman daw kailangan ganun yung gawin. So sabi ko, sige, antayin ko na lang yung break ko. Tapos nung nag-break na ako, tawag dito, kumain lang ako saglit. Tapos babalik na dapat ako sa area kaso sobrang sakit na niya. So ang ginawa ko, dumiretso ako sa supervisor ko. Tawag kasi namin dito sister yung mga parang nursing supervisor. So sabi ko, "Sister, naipit po ako ng pinto." Tapos sabi niya, "Paano nangyari yun?" So hindi ko rin maisip ganito ganyan yung Tapos nung lately ko na lang, tsaka ko na-realize kung paano ako naipit. Tapos sabi ko, "Sige sister, tatapusin ko na lang po muna yung shift ko bago ako biglang sabi sa akin, "No, mag-queue na daw ako doon sa registration." Tapos diretso na nga daw ako ng triage kasi nga hindi na daw kasi nga work-related injury yan, ganito ganyan. So, hindi ako, magpunta ako, triage, ganito ganyan. Tapos, nung ina-x-ray na, sabi nung isang technician na lokal, sabi niya, "Sir, nakita nga kita na parang kausap ko nga daw yung supervisor ko." Tapos yung isa pang technician, sakto Pilipino. Tapos sabi niya, "Gusto mo makita yung image?" Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, "Sige."
kahit di naman ako marunong magbasa, obvious naman kita. Tas sabi niya, may fracture ka nga, ganito, ganyan. Sabi niya, pakita mo na sa doktor mo. Tas ganyan. Sabi ko, ano pa lang ako, mag-aantay pa ako ng doktor. Tas sakto naman, ang natapat sa akin, yung Pilipino naming doktor sa AD. Tapos, edi yun. So, nilagyan ako ng, meron akong, nasa na ba yung splint ko? Ayan. Hinubad ko muna yung splint kasi pag na sanay na naka-straight, so magiging stiff siya. So nakaganyan lang yung daliri ko. Ito yung yung splint na ko para mas maprotektahan lang yung dulo. Tapos binigyan ako ng 14 days na HL. Tapos within doon sa HL na yun na 2 weeks, nagantay ako ng follow-up ng ortho, ng bone specialist. Tapos, nung follow-up ko nung 19, sabi nung, masakit pa rin kasi hindi ako makadiin. Pag nasasanggi siya, sobrang sakit niya. So, ayun na, nag-follow up na nga ako. Tapos sabi ng doktor, extend niya daw yung HL. Kasi nga, usually daw, a month bago siya maging mag-heal or more than a month, parang ganun. Tapos sabi niya, hindi naman kailangan kasi ng operasyon. So, ayun, in-extend niya ng another 20 days. Tapos, covered naman siya kasi work-related siya. So, hindi yung normal na HL yung, kasi yung hospitalization leave na yung normal, na hindi work-related, meron kaming ganon, plus sick leave. Ito, since work-related siya, hindi ko, yung, tawag dito, yung supervisor ko, tsaka yung cast team yung nag-file, hindi ko kailangan i-file. Tapos, nag-raise ako ng PRISM or yung incident report. Kasi, siya, work-related. Tapos, kailangan siyang i-submit sa insurance at saka sa Ministry of Manpower. Ayun. So, ayun. Tapos may na-receive na lang ako na email na parang copy ko siya na sinubmit nga ng hospital yung case ko. So, yun. Nandito lang ako sa bahay. Ayun. Hindi naman ako hindi naman ako makakauwi. So, kaya yun. Yung ang lungkot kasi mag-isa ka. Yung nurse ngayon yung kailangan ng mag-aalaga. So, ayun. Ang hirap kasi kahit maliligo ka, hindi mo siya makuskus na mabuti yung yung ulo mo. Tapos pag maghuhugas ka, nakataas yung daliri kasi nga masakit. So, yun. Tapos gustuhin ko mag-swimming dito sa swimming pool. Hindi naman ako makapag-swimming. Kasi masakit siya pag ganun. So, tiis na lang. Tapos nung nakaraan nga, so sabi ko, since nandito lang ako, tapos wala pang sahod. So, hindi ko alam yung gagawin, sabi ko. Tapos pagbukas ko ng wallet ko, may $20 pa ako. Sabi ko, sige, punta ako ng palengke. Tapos ang ginawa ko, pagpunta ka ng palengke, sabi ko doon sa nagtitinda, punta ako na, bumili ako doon sa bilihan ng baboy. Sabi ko, pwede bang $10 na barbecue cut. Kasi pag sinabi kong parang pork belly, parang nahirapan. Kasi pag sabi niya daw kasi sa akin dati, nung bumili ako, parang nahirapan siya kung ano yung gusto kong bilhin. Sabi niya, barbecue cut daw. So, ako, sabi ko, barbecue cut. So, liempo yun. Tapos, $10 na, anong tawag dito? Yung sabi ko, adobo cut. Kasi alam nila yung adobo dito. So, adobo cut. Tapos, hinati-hati ko pa yun. Yung sa adobo cut, 2 luto ang ginawa ko. Nag-burp ako. Nagsigang ako, sinigang na baboy, tapos adobo. Tapos dun sa liempo, hinati ko, nag-pork steak ako, at saka pinakuluan ko sa bawang sibuyas, paminta na may laurel, tapos saka ko siya in-air fry. So, meron akong 4 na ulam. Tapos in-stack ko lang siya sa rep. Siyempre, ang inuna ko yung in-air fry ko kasi pritos. Hindi naman masarap na pagka hindi na malutong. So, yun lang yung ginawa ko. Tapos, ano pa ba?
wala lang. Nood lang ng Netflix, tapos, um, ano pa ba? Nag Spotify, ganun. Tapos, pinapanood ko yung sarili kong mga videos sa YouTube kasi konti lang naman yung followers ko. So parang nag-ano lang ako, yung makita ko lang parang pag nalulungkot ka, o balikan ko tong mga pinagagawa ko, ganito. At least nawawala yung iniisip mo kasi 'di ba mag-isa ka nga lang. So ngayon, at least ay nag-enjoy ako kasi ayun ganito ganyan. So ayun, pampalipas oras, tas laba-laba, ganyan. Ay, tas nakakainip. Gusto ko nang bumalik sa trabaho. Kaso hindi pa pwede kasi yung daliri ko nga. Hindi rin naman ako makakapagtrabaho ng maayos kung babalik din naman ako kasi kailangan ko din mag-light duty. So, ayun. Naubos na rin yung pancit canton ko. So, meron na lang ako itlog. So, nilalaga ko lang. Sinasabay ko pag nagsasaing ako sa rice cooker. Doon ko nilang nilalagay yung itlog. At least, luto na din. Hindi ko na kailangan magpakulo. Tapos, may mga chichirya naman ako. So, yun. Chichirya na lang. Tapos, meron pa lang. Wait lang. May nagbigay nga sa akin ng... Wait lang ah. Ayan. Ba talaga pag pag bait-baitan, joke. Ayun, may nagbigay sa akin nito. Ayan, galing siya sa China. Ano siya? Walaan niyo kung anong laman nito. Charan, white rabbit. Ito yung kinakain niyo puti. Tapos, may nagbigay sa akin ng puto seco. Ayan. Puto seco. Tapos, may nagbigay ng piyaya. Ay, halos maubos ko na. Tsaka, ano ba to? Bakiron? Barquillos. Yan. Bigay lang din sa akin yan. So, yun. Mga ayuda. Ayun. At least, ayan. Ang hirap gumalaw. Pero, kaya naman. Wala naman akong choice. So, kasi mag-isa lang ako. So, kailangan kong kayanin. Ano pa bang pinagagawa ko? Yun lang. Tapos, no isang gabi, nasira yung aircon ko. Tumutulo. Buti na lang yung main tenant. Kinabukasan message ko. Sabi ko, sir, yung aircon ko naglilik na naman. Sabi ko gano'n. Kasi yun yung unang naging problema ng paglipat ko dito. Tapos, nag-reply naman agad, sabi niya, kung nandito daw ako sa bahay. Sabi ko, kakatapos lang po ng follow-up ko sa hospital. Sabi ko, bahay lang naman po ako. Tapos bigla siyang nag-message ulit, sabi niya, na-schedule ko 8 to 9. Akala ko, akin lang yung parang i-check, ganito nga, kasi nga nagli-leak. Tapos dumating, yung mga mag-check. Tapos biglang nag-message yung maintenance ko, sabi niya, lahat daw isa service. So ang total kasi ng aircon dito sa bahay na aircon is 6 units. So 5 kwarto plus sa sala. So yun. So ako na lang muna yung sas kinatok ko yung mga kwarto-kwarto. Sabi ko, nandito na po yung aircon cleaner, sabi ko gano'n. Kasi dilinisin daw po lahat ng units. Bali kami dito, nakatira kami is 6 na tao dito sa condo. 5 rooms, yung isang room 2 tao, tas the rest solo na. Bali 4 na Chinese, tapos 2 kaming Pilipino na nag-rent dito sa buong unit. Yun lang. Bihira ko nga makita yung mga tao dito. Yung Pilipino, lumipat ako dito June 25. Tapos nakita ko lang siya nung 19, nitong November. Kasi halos lagi walang tao dito. Kasi lahat pumapasok.
So, yun. Hmm, Yun guys, na-miss ko lang mag-video-video kasi wala akong magawa. Hmm, Ayun. Nagkwento lang ako kasi wala akong makausap. Kasi busy yung mga kaibigan ko kasi nasa trabaho sila. So, baka mabaliw ako. So, ayun. Nag-video na lang ako, kinakausap ko na lang kayo. Ayun, maraming salamat pala sa pagsama sa akin. Ingat kayo. Ayan. Kung saan man kayo pupunta, saan kayo, tsaka sa trabaho. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo maaksidente or may mangyayaring masama sa atin. Ayun, maraming salamat ulit. Kasi patapos na rin yung labahin ko. Nagsalang ako ng bedsheets. Okay. Maraming salamat ulit sa pagsama. Bye-bye. Thank you sa pakikinig. Bye-bye.